Nagulat daw si Pangulong Bongbong Marcos sa isiniwalat ni Ramil Madriaga sa House Justice Committee na may kasunduan sila ng mga Duterte na bababa siya sa pwesto sa taong 2025. Wala raw ganyang kasunduan. Ang Pangulo po, hindi po yan mga ngampanya para lang po ibigay ang posisyon kahit kanino. Ang sabi ko po natin, nangako po siya na siya'y magtatrabaho para sa bayan at tatapusin ang termino. Did you get a reaction from him on that particular point? Siya po ay nagulat. Dahil hindi po ganun ang Pangulo. Okay. Dito muna tayo. Nagulat si Bongbong Marcos kasi sabi may term sharing. Ibig sabihin, mauuna muna magiging presidente si Bongbong, tapos si Sara naman ang susunod. Kalokohan po yun. Kasi anong purpose? 'Di ba? Kailangan gagawa ka ng isang bagay, may dahilan. Anong purpose magta-term sharing si Bongbong at saka si Sara? Kung ganun lang din pala, di sana tumuloy nang tumakbo si Sara bilang presidente, alam naman niya mananalo siya. At that time, hindi po lumulutang sa survey si Bongbong Marcos. Sa katunayan, lamang pa nga si Lenny kay Bongbong Marcos sa survey that time . Naiintindihan? Nung bumaba lang si Sara bilang vice president, doon lang umangat si Bongbong kasi sinuportahan na ni Sara si Bongbong Marcos. So sa madaling salita, walang dahilan bakit magte-term sharing sila sa parte ni Sara. Pangalawa, si Bongbong din wala ring kadahi-dahilan na bakit isi-share niya kay Sara. 'Di ba? Anong purpose? Tatandaan po natin, ang nag-convince lang kay Sara na suportahan ang Bongbong Marcos ay si Amy at saka si Chavit. At alam po yan ng mga Pilipino. Hindi nga alam ni PRRD yan . Kaya nga may kasalanan sa atin si Amy. Pero kalimutan na natin yung kasalanan niya. Pero yan po ang dahilan. So walang ka-purpose yung term sharing. Ito pa, bawal po yun. Kasi sa madaling salita, hindi nyo nirirespeto yung boto ng taong bayan. Kaya syempre, pumalagang Malacanang. 'Di ba? Dahil pag sinabi, teka muna, term sharing, may usapan pala. Pero si Bongbong Marcos hindi pumayag. Kasi hanggang ngayon, siya pa rin ang nakaupo. So mapapatunayan na loko-loko si Bongbong Marcos, traidor siya sa taong bayan, tapos traidor din siya kay VP Sara. So, no choice siya . 'Di ba? Hindi talaga po pwedeng merong term sharing, na unawaan nyo. Kasi kung meron talagang term sharing, for discussion purposes, paano Coach Oli kung meron nga? Malalagay sa alanganin si Bongbong Marcos. Dahil hindi siya sumusunod sa kasunduan. Traidor siya. Nakuha po natin. Kasi ayaw niya nang bitawan yung posisyon niya. Dyan kilala ang mga Marcos. Pag napaupo yan, hindi na bibitawan ng kapangyarihan. Swapang sa kapangyarihan ng mga Marcos. So, mati dito ang mga Marcos sa sinabi ni Madriaga na merong kasunduang term sharing. May bersyon din ng kwento si Senador Amy Marcos para kontrahin ang testimonya ni Ramil Madriaga. Mayo taong 2021 pa lang nag-uusap na silang tatlo at talaga itinutulak daw nilang si VP Sara ang tumakbo bilang presidente. Giit niya, wala na pag-usapang term sharing sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara noong panahon ng kampanya. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, etong si Madriaga, peke talaga yan. Isipin mo, siya pa ang nakakaalam ng term sharing. Samantalang si PRRD nga hindi alam yung term sharing na yan. Hindi nga alam ni PRRD na susuportahan pala ni Sara etong si Bongbong Marcos. Tapos,
Ang nag-uusap-usap, eto sila Amy, sila Bongbong, sila Sara. Hindi rin nila alam. Itinanggi ni Amy, itinanggi ni Bongbong, at hindi rin tinatanggi rin ito ni Sara. Tapos si Madriaga, alam. Di ba? Kung hindi ba naman nuknukan ng kalokohan niya si Madriaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, ganyan po kababoy ang Kamara ngayon. Yung ganitong klaseng testigo, hinahayaan nila para lang sa kanilang mga pangarap, possibly para sa maleta or possibly para sa envelope na kanilang matatanggap. Pero talagang kalokohan po yan, si Madriaga. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, nako, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? Wala raw alam si dating Pangulo Rodrigo Duterte sa usaping ito, lalo't may sariling kandidato ang PDP laban. Malabo rin Di ba? Isipin mo, yung mga malalaking tao, kahit nandun sa kabilang parlor na si Bongbong Marcos, walang kaalam-alam dito sa term sharing. Si Madriaga meron. Di ba? Ito yan. Laglagan portion na po. Nilalaglag na ng Malacanang. Nilalaglag na ni Bongbong Marcos. Ito si Tambaluslos. Ito ha. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Binanggit ko na po ito before. Pero, meron po tayong nadinig na panibagong intel. Kasi, ang sinabi ko sa inyo before, talaga yan si Bongbong at saka si Tambi, maglalaglagan yan eh. Ang talagang swapang sa kapangyarihan, traidor yan. Nature na nila. Kala nyo magkakampi lang yan sa ibabaw. Tandaan nyo, may kanya-kanyang trolls yan. May kanya-kanyang vloggers yan. At yung iba doon, kaibigan ko. Nagigets nyo? Hindi nila aaminin yan. Okay? May kanya-kanya po yan. Meron din yung kanya-kanyang hawak na politiko. Sa ibabaw, hindi sila naglalaban. Pero sa ilalim, yung trolls nila, yung vloggers nila, nilalaglag yung kabilang kampo. Di ba? Ngayon, eto ang nadidinig natin. Isa-isa na po magbibitawan. Tingnan nyo si Anyo, bumitaw na. Di ba? Nagsisimula na po ang laglagan dyan. Mapapansin ninyo, palakas ng palakas ang partidong PDP. Mapapansin ninyo, marami na rin pumapanig sa PDP. Napapansin ninyo, lumalakas yung PDP, hindi lang sa mga taong sumusuporta, kasi dati namang maraming sumusuporta sa PDP, pero ngayon lantaran na. So palapit na tayo ng palapit. At meron pang malapit ng magbitaw. Oh, hindi lang si Anyo, masusundan pa yan. At magsusunod-sunod-sunod po yan. Kaya nga, nandito tayo doon sa magandang part. Let's enjoy it. Kasi this is what we call laglagan time. Mapapansin ninyo, hindi lang sa politiko, pati sa vloggers nagririgudon na. Kasi pag masyado ng magulo, it means malapit na tayo sa tagumpay. Hindi ko po, uulitin ko, hindi ko po sinusuportahan ang manggugulo sa gobyerno. Hindi po yun. Ang sinasabi ko, ang ibig kong sabihin na pag magulo na, yung sila-sila na naglalaglagan, kasi po nararamdaman na nila sa bawat isa, meron na talagang katapusan itong pangyayari. Wala ako sinasabing cancer ha. Wala ako sinasabing mamamatay. Wala po tayong sinasabing ganyan.
Pero naaamoy na nung mga politiko, even yung mga secretaries, yung mga kakampi, meron ng katapusan. Oh. Kaya antay-antayin lang po natin. Hindi kailangan magmadali. Kung may mamamatay, hindi to grave threat ha. Ang punto lang natin, kung may cancer, merong may cancer. Kung walang cancer, edi walang cancer. Nakukuha nyo. Kayo nang bahala. Just read between the lines. Alright? Malabo rin anya ang kwento ng Madriaga na November 21 nabuo ang BBM Sara Tandem. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yon. So, eto si Madriaga, bata ito ng kamara. Maraming ang nagsasabi, ito ay script ni Trillanes. Ito talaga si Trillanes, di umano ay salot sa ating bansa. Magdidemanda na naman niya si Trillanes. May demanda ako kay Trillanes. Nako, dadagdagan na naman ito si Trillanes yung demanda. Pero bahala ka sa buhay mo. Kasi wala talagang nadulot na mabuti yan si Trillanes eh. Para yung, alam mo yung igit mong kaibigan. yung tai-tai mong kaibigan na wala na lang gagawin kung hindi kainggitan ka. So, maggagawa na lang guguluhin ng guguluhin kasi irrelevant. Kaya nga bulong ng bulong, yan ang naging kasangkapan dyan sa ICC. Yan din ang naging kasangkapan dito sa panggugulo na to. Oh. Kaya nga, iingat tayo. Ano po ba ang kaalaman ni Senator Amy Marcos sa katotohanan? Hindi po ba dapat lumabas talaga ang katotohanan at madinig natin kung anong dapat sabihin ng sino mang witness? So wala makakapaghusga ngayon kung anong katotohanan at kung anong kasinungalingan. Ang gulo mong kausap, Claire. Ang sinasabi ni Amy Marcos, sabi niya, kung ikaw, Marcos, Bongbong, President Bongbong, sabi pa nga niya, kung ikaw ay may kagagawan dito kay Madriaga, sabihin mo ang totoo. Alam mong hindi yan. Tapos sinasabi ni Claire, di ba dapat kailangan pagsalitain mo yan? Kasi witness yan. Tanga ka ba? Inamin mo na nga na walang kinalaman ang Malacanang dyan sa term sharing. So inaamin nyo, sinungaling si Madriaga. Yun ang punto ni Amy. Alam mong sinungaling yan eh. Huwag ka magpagamit dyan. Yun po ang punto. Hindi ata naiintindihan ni Claire. Inamin nyo na nga. Hindi naman nabago ayon sa palasyo ang sinabi ni Madriaga na may banta sa buhay ng Pangulo o ang pagsabotahe sa kanyang administrasyon bilang bahagi ng plano sakaling hindi matupad ang kasunduang term sharing. Ipinaubaya na ito ng palasyo sa NBI. Teka, ito yan ha. At ang gulo-gulo, bakit pa? Ba't papaabutin pa sa NBI? Di ba? Alam naman natin kakampi nyo yan. Inaamin nyo nga. Ang gulo-gulo nyo naman eh. Bakit hindi tayo mag-focus doon sa ikakaluwag ng buhay ng mga Pilipino? Pinaiikot-ikot nyo lang eh. Sabi ko nga sa inyo, yan si Madriaga, bata yan ni Tambaluslos. Bata yan sa kamara eh. Kaya nga isinalang yan dahil talagang mainit ang tandaan nyo po, maraming nakatanggap ng maleta, envelope sa kamara. Sinabi riyan din ni Lebiste, lagpas kalahati dyan magnanakaw. So ayaw nila maging presidente si Sara. Kaya nga sinisiraan ni Madriaga. So,
eto si Marcos, nilalaglag niya na itong bata ng kamera, pero hindi pahalata. Kaya lang doon, hindi niya na pwedeng hindi itatanggi yung term sharing. Naiintindihan po natin yung nangyayari ngayon. Yan po yung sinasabi ko sa inyo na hirap na silang palusutan ito. Hirap na silang ipaliwanag ito. Kasi nga, kahit ikaw, isipin nyo na lang, ikaw vlogger ka ni Bongbong Marcos. Ang hirap mo siyang ipagtanggol. Tama, mali? Mahirapan ka talaga ipagtanggol yan. Pag pinagtanggol mo ng pinagtanggol yan, lalabas, bayaran ka. Bakit? Kasi binabaluktot mo yung totoo. Tingnan mo yung mga senador. Yung mga senador na hindi iniimbestigahan yung mga konektado sa maleta. Yung mga testigo na 18 Marines, papansin ninyo, ayaw papuntahin sa Blue Ribbon. Nino? Nung nasa majority. Kitang-kita po ninyo, mahahalata, masisira ang kredibilidad pag pinagtanggol. Kasi very obvious eh. Hindi naman po simpleng nakawan yung nangyayari. Kaya nga, litong-lito na sila sa madaling salita kung paano lulusutan ito. Kaya nagkakagulo eh. Yan yung sinasabi natin na mauuwi ito at doon na nga nangyayari na uuwi na sa laglagan. Pinalaga naman ng palasyo ang pahayag ng bise kung saan sinabi niyang bigo ang pamahalaan na tugunan ng pangangailangan ng publiko sa gitna ng kasalukuyang price crisis sa langis ay dahil ginagamit anya ang pondo ng bayan para sa pamumulitika. Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Claire, yung utak na hindi mo ginagamit, kinakalawang. Kasi ang punto, sinabi ni Sara, etong gobyerno, kaya hindi maayos-ayos ang problema natin dito sa inflation, dito sa langis, kasi ginagamit yung pera sa pangsariling kapakanan. Okay. So, punto ni Claire, mali ka. Hindi mo kasi ginagamit yung utak mo, Sara. Kayo po tanungin ko. Doon po tayo lagi sa resulta. Kasi magtatalo tayo eh. Sasabihin, Coach Oli, kaya mo lang nasasabi yan kasi maka-DDS ka. Hindi po ganyan ang side. Diba? Ikaw, kahit pula ka, kahit pinklawang ka, kahit DDS ka, eto, tanong ko sa inyong lahat. May nangyayari ba dito sa problema natin sa langis? May nangyayari ba yung problema natin sa ghost projects? May resulta ba? May nakikita kayong infrastructure? Nagmumura ba ang bilihin? Sasabihin na naman ng iba, kailan ba na may nagmura? Kahit naman sinong presidente, pataas ang presyo, tama. Pero grabe ang pagmahal ngayon. Saan ka nakakita lagpas doble ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina? Tanga ka ba kung hindi mo alam yon? So, sehodang DDS ka, pula ka, o pinklawang ka, doon tayo pumunta sa ano? Sa resulta. Kayo ba masaya sa resulta kung paano hinaharap ng gobyernong ito itong krisis? Tayo po ang bansang pinakamalaking itinaas sa buong mundo sa gasolina at langis. Hindi mo pwedeng sasabihin lahat naman nagtaasan. Yes, lahat nagtaasan. Pero bakit tayo ang pinakamataas ang itinaas? Inutil kasi yung presidente natin. Yan ang totoo dyan.
Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon. Kahit na mag 3 oras pa kayo, mag short time kayo, 3 hours kayo mag-check-in at mag-meeting. Gawin mong 4, 5 oras. Gusto mo overnight pa kayo mag-meeting, mag-pat session pa kayo. Wala po sa haba ng meeting yan. Nasaan? Nasa resulta. Kung walang resulta, kahit mag-meeting kayo araw-araw, mga inutil kayo lahat dyan. Yun lang po yun eh. Hindi naman natin sinasabing itinatangging walang krisis. Pero wag naman tayong pinakasapol. Anong silbi nyo dyan? Balita ko, laki-laki daw ng budget dyan sa PCO. Gamitin nyo naman yung utak ninyo. Kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Huwag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Di ba? Clown. We have a president na clown. Meron akong kaklaseng adik, ganyan eh. Parang tanga lang. Patuloy naman naninindigan ng palasyo na wala nang dapat patunayan ng Pangulo sa panawagang maglabas siya ng medical record. Hindi po kinakailangan at kailangan sa pilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records. Kung puro chismis lang po ang pagbabasehan ninyo at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin ang Supreme Court ay hindi naman po babalik ta rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Sinagot din ng palasyo ang hirit ni Cavite Representative Kiko Barzaga na si Pangulong Bongbong Marcos daw ang nagpakulong sa kanya. Alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Ito na lang. Dito na lang tayo sa resulta. Bakit daw si Kiko Barzaga ang pinakulong si Bongbong at tinatanggi ni Claire? Ito lang eh. Balik tayo dun sa resulta. Meron bang nakukulong doon sa mga sinabi man lang ng 18 Marines? Doon sa sinabi ni Saldico? Doon sa mga nakakatanggap ng maleta? Doon sa mga mastermind? Doon sa may mga ghost projects, meron bang nakukulong? Meron bang nakukulong? Nakakampi ni Bongbong Marcos? O puro ang nakukulong doon sa lehitimong bumabakbak at nagsasabi ng nakawan sa gobyerno? Una, si PRRD, si Pastor Kibuloy, si Kiko Barzaga. At kung sino-sino pang nagigipit. Meron ba? Yung mga nakikinabang ngayon sa maleta, meron bang nakukulong? Yan lang ang usapin eh.